Hello mga ka-lifestyle! How are you all? Welcome to my vlog. This is Blanca. Welcome to Blanca's Lifestyle at 50. Andito tayo, ang inano ko is about sa Arabic lesson. Okay? Yung sana napanood nyo yung part 1, lesson 2. Okay, yung last part doon natin is when inti liyom, yung word na sinabi ko ngayon. Ang ibig sabihin noon is when inti liyom, saan ka ngayong araw. Meron din isang word doon na ang pag sinabing liyom sa Tagalog is araw, or sa English day. Okay, yun ang pinaka basic pa na ano, kumbaga yung madali maintindihan. Okay, so yon ang unang ano natin, bali review sa nakaraan. So welcome, please don't forget to likes and subscribe, share to your friends and families, at comments na rin. Okay, ngayon ay tatakal natin is ang number, Arabic number. Okay, Arabic number na ita-translate ko either Tagalog or English. Okay, isa yon sa pinaka-importante na dapat malaman natin, ang pagbigkas ng number at the same time pagsulat. Ngayon, ibibigkas ko muna sa next episode natin is isusulat ko kung paano siya isusulat. Okay? Para if ever na nandoon tayo, nagtrabaho tayo, hindi naman lahat na pumupunta ng Saudi Arabia is DH, kahit pa man din DH, kailangan mo din matutunan yun para alam natin, especially sa mga sahod, diba? Ano padala, magkano yung ganyan. Kailangan talaga marunong ka magkwenta at saka marunong ka ng ng Arabic number. Okay? So, yun, lalo na din yung mga iba na nagtatrabaho sa mga mall, nagtatrabaho sa mga department store. Okay? Yung mga first time na hinahire ng mga sales lady. Although, mayroon kayong tinatakel na nagkakaroon kayo ng lesson, nag-aaral before kayo ipapalipad. Pero iba pa rin, dahil hindi naman yun basta-basta dyan, ganun-ganun kadali na matutunan mo ka talaga kaagad, diba? So, ang i-start natin is 1 to 20 na Arabic numbers. Okay? Paano siya bigkasin? At ita-translate ko into Tagalog. Okay? Yung isa or number 1 na number sa English at saka sa Tagalog, ang sa Arabic doon is wahed. Okay? Yon. Ang number 2 or dalawa is ethnin. Yan ang pagpo-pronounce doon. Okay? Pag inano mo kasi ethnin, wahid, ethnin. Tapos ang number 3 or tatlo sa Tagalog is talata. Okay? May mga TH kasi ang ano nila, ang iba, ang mga numbering nila na iba. Okay? Yung iba naman hindi. So yung pang-apat o yung number 4 is Arba'ah. Okay. Hindi lang man sa pagtanam sa pag-aano, okay? 'Yun ang arba'ah, pang-apat. 'Yun ang number 4. Ang 5 or 5 is kamsa. Okay? Kamsa. Ang 6 or 6 is sitta. 'Yun, ano yung pagbigkas kasi importante yung pagkarinig mo, yun ang inaano natin, okay? Tapos, ang 7 or 7 is saba'ah. Ang 8 or 8 is thamanya. May TH din, okay? Ang 9 or pang-siyam is tis'ah. Okay? Tis'ah. Ang 10 is asyarah. Okay? Or ang minsan pinopronounce na lang niya namin pag ano na talaga yung binarok na pag-pronounce, yung parang ano lang, asra. Tis'ah.
pinatigas na pag-pronounce. Okay? So, punta tayo sa 11 or 11 is idaash. 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 Sa wahid, bali, inalo yung ida. May inano, hindi dinagdagan ng idaash. Ang mga dinadagdag yan is ash. Okay? Pag mga 11, tapos, number 12 or 12 is ithnaas. Diba? Pag 2 lang is ithnin. So, inaano nila ng ithnaash. Yun ang pagka-ano nila dyan. Patagdagdag. Okay? Sa double number na. Bali, yung pang 13, 13 is talataash. Talataash. So, yun ang inaanuhan. Alam mo, number 14 is arba'ataash. Number 15 is kamsataash. Ang 16 is sittaash. Pagkatapos, ang 17 is tisat. Sa sittaas. Ang 17 is bataash. Ang 18 is tamantaash. Kung 8 lang na siya, kung 8 lang yun, samanya. Okay? Yun. Ang sa 18 na tayo, no? Sa 18. Ang 19 is tisatash. Ang number 20 is isrin. So, yun ang 1 to 20. So, sa Arabic, wahed, itnin, talata, arba'a, kamsa, sitta, saba'a, tamanya, tis'a, asyara, idaash, itnaash, talataash, arbataas, kamstaash, sittaash, sabataash, tamantaash, tis'ataash, isrin. Okay? Yun ang 1 to 20. So, hindi lang naman sa importante na marunong tayo mag-count. Minsan kasi sabihin sa atin na anong oras na ngayon, tatanungin ka, 'di ba? Sa Arabic pa is kamsaa, dahin, kamsaa is oras, saa, oras. Okay? Yun. So, dudugtong na lang natin doon, 'di ba? Kasi naman doon yun sa number. Okay? Pag inano kasi para alam na natin yung number. So, pag tinanong na anong pitsa ngayon, okay? Iaano natin na pag tinanong ka na ano ng oras, ayun, kam sa adahin. So, papatingin sa'yo sa relo kung kung may relo ka man. So, at least marunong ka na, diba? Marunong ka. Yun talaga ang isa din sa pinaka-basic na dapat pag-aaralan. Tapos, pagbilang, kasi, yun, halimbawa, sa pagbilang, importante talaga yun. Aside sa, alam natin bilangin yung pera nila, kasi ang pera nila doon is lang, may mga coins, may 1 real, may 2 real, may 5 real, may 10 real, at saka 20. May 50 real, pero hindi siya usually, 50 cents. 50 cents, hindi siya 50 pesos. 50 cents, 1 peso, 1 real, coins, may 2 real, tapos 5, ang 5 papel, tapos ayun na, may 2. Dati, ang 1 peso papel. Ewan ko kung na-demolish na ngayon. Basta, alam ko, may papel na piso. Pero may piso na rin siya lahat. Saka 2 na coins. Dati, nung nandun pa ako. Okay? So, yun. Kailangan natin malalaman yung mga number. Lalo pag tinanong ka na, din yun, na alam mo na may naalam mo yung number. Pag sinabing, kam umor is pilaay mo edad. Ilang taon ka na? Bisaya na naman yun eh. Okay? So, ilang taon. So, yun. So, connection tayo doon sa ganon. Kaya, sa susunod, sa bukas, sa next episode ko pala, next lesson ko is
iaano ko paano siya isusulat kasi alam ko paano siya isulat. Okay, mga ka-lifestyle. So, hanggang dito na lang muna. Good luck and always take care, everybody. God bless everyone. And please don't forget to like, subscribe, and share it to your friends. Make comments kung mayroon man akong hindi maganda na pagkasabi. Accept ko yon kasi doon tayo nalalearn sa mga ano. Okay? God bless everybody and take care. Bye!